Dear Kuya Bono, ako si Ramon, panglima sa aming 6 na magkakapatid. Ako lang ang tunay na lalaki dahil ang aming bunsong isinilang na male ay mas gusto namang maging female, bagay na sobra-sobra kong ikinadisappoint noon. Panganay namin si Ate Laura, sumunod si Ate Gracel, pangatlo si Ate Vanessa, pang-apat si Alicia, ako nga ang panglima at bunso si Junior. Yung 4 na babaeng nauna, tig-2 taon lang ang halos ang agwat nila. Parang nagminor sina mama at papa nung planuhin nilang gawin ako dahil 4 na taon bago ako nabuo. At si Junior, mas bata lang din sa akin ng 3 taon. Hindi ko masyadong matandaan nung talagang musmus pa ako. Ang natatandaan ko lang mula nung magkaisip na ako ay hindi ako natutuwa sa mga kapatid kong babae. Hate na hate ko sila. Nabubuisit ako kapag hinahalikan nila ako, kapag inaasar o nilalaro ako. Hate na hate ko ang mga ingay nila, yung boses nilang matinis, yung tunog ng tawa nila. Hate na hate ko ang kaartihan at kadramahan nila, lalo na kapag iiyak si Alicia na siyang pinakamaarte sa lahat. Ate ko siya kasi mas matanda siya sa akin. Ako ang sumunod sa kanya. Pero hindi ko nakasanayang tawagin siyang ate at kapag iiyak siya, gustong gusto ko pa siyang paiyakin lalo. Binansagan nila akong Ramonster noon dahil lagi daw salubong ang kilay ko. Nanlilisik ang mga mata kapag pinagtitripan ako ng mga kapatid ko. Kahit anong mahawakan ko kapag buwisit na ako, ibabato o ihahampas ko sa kanila. Lagi ko rin ikinabubuisit kapag may lakad ng pamilya. Ako, nakabihis na, excited nang umalis pero ang mga kapatid kong babae, lalo na si Alicia, ang tagal magsipagbihis dahil sa sobrang kaartihan nila. At Diyos ko Lord, sobra akong napahanga ni Mama dahil sa tiyaga niyang makinig sa mga reklamo at atungal ng mga ate ko. Laging kalmado si Mama sa kanila, pero sa akin, mabangis si Mama. Siya yung paulit-ulit na nagsasabi sa akin noon na dapat mahalin ko ang mga ate ko dahil mga babae sila at lalaki ako. Ako daw ang magtatanggol sa kanila paglaki ko. Hindi ko pinapansin yon kasi gusto ko nga silang mawala lahat noon. Ikinatutuwa ko lagi kapag bakasyon. Kukunin ako ni Lolo Andong, lolo ko sa father side. Iuwi niya ako sa Ilocos at doon naman puro lalaki ang mga pinsan ko. Wantosawa sa laro, tawanan, minsan away, balyaan, gabbo sa Ilocano. Tapos noong isilang nga si Junior, ang aming bunso. 5 taon na ako pero sure ako na sobrang tuwa ko dahil may patotoy nga ito. Lalaki. Sabi ko noon, yes, may makakalaro na ako. Kaso demonyo, habang lumalaki si Junior, napapansin kong hindi kami pareho ng mga gusto. Kung gaano ako namumuhi sa mga kapatid kong babae, siya naman ay close na close sa kanila. Noon ko tuloy naramdamang para akong kawawa dahil wala akong kaklose sa kanilang 5. Madalas, masaya sila habang ako'y nasa isang tabi. Salubong ang kilay at inis na inis sa kanila. At kapag ganun, mas gusto ko na lang ang lumabas ng bahay. Sasakyan ang aking bisikleta at gagalugarin ang buong barangay. May kahabaan ang ating mga shoutouts ngayong kahugot sapagkat kinuha nating lahat yung mga nagpa-shoutout sa Facebook. Kaya hatiin natin sa 2. Kate Austria, shoutout to you. Shoutout kay Berendo Vargas na nagtatampo na daw kasi hindi nababasa ang pa-shoutout niya. Sabi ni Kahugot Aldrin Monterosa, sa totoo lang, wala pa akong nababasa ng ganitong pangalan. Pero sige, basahin natin ang ating shoutout. Brendo Vargas, at tama ka boss, Aldrin, baka
late siyang magpa-shoutout kaya hindi na sasali sa first 20. Brendo Varga, shoutout to you. And binabati ko ang ng happy 8th anniversary ang aking mahal na asawa na si Arlene Dalanao Cañada mula sa iyong mister na si Reynold Cañada. Happy anniversary sa inyo. And belated happy birthday to John Ray Gomez, also known as Jack Collins ng 92.9 Brigada News FM, Kawayan City. That was yesterday. Belated happy birthday. At ganun din sa kanyang bakit na si Dayan Esposo. Salamat sa pakikinig lagi sa ating mga channels, Dayan. And aabatan natin ng love story ng dalawang ito. Hopefully, maipadala nila sapagkat interesting. Actually, mayroon akong partial idea tungkol sa kanilang kwento ng pag-ibig. Hopefully, DJ Jack Collins at Dayan Esposo, mai-share nyo ang inyong love story sa alinman sa ating channels. And Kevin Jewel Valdez, shout out to you. Jovian Canapin Lawigan, shout out. Shout out po sa lahat ng mga kahugot, kuya, especially kay Jessa May Gibson, Ray Mark at Ate Richian from Season Colombano, Mayet. Thank you. Clarence Kumaid Ngateb of Barlig Mountain Province, shout out to you. Shout out daw sa lahat mula kay Sir Roger Rumbawa ng USA na inaabangan ko din ang kanyang kwento ng buhay at pag-ibig. Hopefully, Sir Roger Rumbawa ng USA. At maraming salamat sa pagtulong lagi sa Happiest TV Kids. Thank you so much, sir. God bless you more. And Charlene Castro of Tuguegarao City, shout out to you. Ganun din kay Angela Legayo ng Al-Hasa, Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta naman dyan sa Al-Hasa? Nakakamiss din dyan. Shoutout sa lahat ng kahugot dyan sa Tumawin, Isabela, mula kay Rosemary, Lucas, Agsunod at Chuela. Yan ang first half at sa panghuli, ang hindi pa nababasang pa-shoutout. So tuloy tayo sa kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love to kahugot po sa bawat kwento. Noong first year ako sa high school, si Mr. Romualdez ay teacher namin sa math. Nakapagkwento na dati daw bakla siya, nagpakalalaki lang. Naisip ko may pag-asa pa si Junior. That time ay grade 3 pa lang si Junior at ang ginawa ko ay pinilit ko siyang magpakalalaki. Nagbistula akong commander sa militar at siya ay isa sa mga sundalo kong dapat sumunod sa mga utos at gusto ko. Binawalan ko rin siyang makibanding sa mga ate namin. Minsan kasi pinaglaruan nila si Junior. Dinamitan nila ng damit na pambabae tsaka nilagyan pa ng makeup. Pinaghahampas ko ng walis ang mga ate ko noon tsaka ko pinunit sa katawan mismo ni Junior ang suot niyang bestida. Pinalo ako ni Mama noon hindi lang dahil sa sinira kong damit kundi tinamaan sa mata si Ate Grazel ng walis na hinampas ko sa kanya. Pero nung gabing yon ay pinagtanggol ako ni Papa. Sumang-ayon siya sa akin na hindi dapat kinukonsinti ng mga ate ko, pati si Mama ang pagiging bakla ni Junior. Official ang naging utos ni Papa noon sa akin na ipagpatuloy ko ang ginagawa kong paghubog kay Junior para maging isang tunay na lalaki. Pero si Lola Isay naman, lola ko sa mother side na noon ay sa amin nakatira, sinabi niyang nagsasayang lang daw ako ng oras at energy. Wala daw mangyayari. Dahil may anak siyang bakla na pilit nilang pinagbago pero ang ginawa ay naglayas. Lumayo sa kanila at naghanap ng ibang taong makakatanggap sa kanya. Ang payo ni Lola noon kina Mama at Papa ay tanggapin na lang nila si Junior ng buong buo. Mahalin at respetuhin sa kung anong gusto niya dahil pagdating ng araw, si Junior lang ang maiiwan at mag-aaruga sa kanila. At oo, Kuya Bono, hindi namin nabago si Junior. At sa kasalukuyang panahon ngayon, na ako ay 37 na, ay si Junior lang ang kapiling ni Mama at Papa doon sa bahay naming luma. Siya, ang nag-aaruga ng mga magulang namin ngayon ay may mga edad na.
Gawa ng pagkairita ko sa mga kapatid kong babae ay naging aloof din ako sa mga girls nung elementary at high school ako, maging nung college. Napagkakamalan akong bakla noon dahil hindi talaga ako nagkaka-interes sa mga babae at sa mga classmate kong girls na makukulit. Sinusungitan ko pa sila, kagaya ng pagsusungit ko sa mga kapatid ko. First year high school ako nung mabarkada ako sa mas matatanda sa akin sa baryo. Sila sina Kuya Danny, Kuya Orland at Kuya McLean. 12 ako noon at sila'y nasa 20 anyos pataas na pero hindi sila nag-aaral. Isang araw yon na nagbabike ako mag-isa nang biglang bumuhos ang ulan. Lumilim ako sa puno para hindi ako gaanong mabasa kasi malayo pa ang sa amin. Tinawag ako ni Kuya Danny kaya lumipat ako sa parang terrace ng bahay nila kung saan sila nagiinuman noon ni na Kuya Orland at Kuya McLean. Inalok nila ako ng pulutang noon ko lang nakita. Sosohong pero noon ay hindi ko pa gusto ang lasa at parang nandiri pa ako sa itsura. Masaya ang kwentuhan nila noon. Bawat kwento may tawanan at ako'y nahahawa sa tawanan nila. Nung maubusan yata sila ng nakakatuwang kwentuhan, napagbalingan nila ako at bigla nila akong itinukso kay Ophelia. Unang banat ni Kuya McLean noon ay, "Ram, may nangyari na ba sa inyo ni Ophelia?" Agad naman akong nakarelate dahil bago nila ako mapagtripan ay kwento ni Kuya Orland at ang nangyari sa kanila ng ex niya ang pinagtawanan nila. "Wala, di ko naman ano yan." Sabi ko kasi kapitbahay lang ni Kuya Danny si Ophelia at kakikita lang nila itong tumawid ng kalsada na nakapayong. Araw-araw sa bahay niyo si Ophelia eh. Di ba ikaw pinupuntahan niya? Kala ko pa naman, kinukulong mo siya sa kwarto mo araw-araw. Nakatawang banat ni Kuya McLean. Totoong halos tuwing umaga si Ophelia sa bahay pero hindi naman siya pumapasok sa loob. Nagdadala lang siya ng gatas ng kalabaw na paborito ng Lola Isay ko. Pero sa tuwing makikita ko siya sa bakuran namin ay hindi ko siya tinitingnan. Masakit din kasi siya sa mata dahil may kaartihan din sa katawan kagaya ng mga ate ko. Isang umaga pa nga noon, kapapagalit lang sa akin ni Mama kaya bad trip akong lumabas ng pinto at sa labas ay nadatnan ko si Ophelia na nakatitig sa akin. "Ano tinitingin-tingin mo?" Singhal ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero dahil doon ay napagalitan ako ni Papa naman dahil nasa malapit lang pala siya noon. Hindi raw tama ang ginawa ko kay Ophelia. Kung sa mga ate ko daw ay napapalagpas niya ang pagsusungit ko, huwag ko raw gawin yon sa ibang tao. Kaso lang kasi ay pakiramdam ko laging nakatingin sa akin si Ophelia. Kaklase ko siya nung elementary kami mula grade 1 hanggang grade 6. Kaya alam kong napaka-arte din niya. Mahirap lang sila pero nagpipilit din siyang makipagpa-artehan sa mga maaarting kaklase naming babae at bakla. Third year high school na ako, Kuya Bono, nung maging sobrang close ako sa isang babae. Siya si Lee. Shirley ang pangalan niya pero mas gusto niyang tawagin siya ng Lee dahil tomboy siya. Transfer lang siya. Na-kick out daw siya sa dating school niya dahil sa mga katarantaduhang kinasangkutan niya. Dati na niyang kakilala si Jimmy na isa sa mga kabarkada ko sa klase at mula noon ay nabarkada na rin sa amin si Lee hanggang sa hindi ko namamalayang best friend na ang turing ko sa kanya. Talaga kasing wala, Kuya Bono. Wala ni isa akong makita kay Lee na katangian o ugali ng mga babaeng kinaiinisan ko. Para talaga siyang lalaki. Hindi siya masalita, kung minsan nga mas madada pa kami sa kanya. Dumating pa sa puntong nakakapagkwento na ako sa kanya ng mga sekreto ko na hindi ko kayang ikwento sa ibang barkada ko kaya lang nung bakasyon na ay lumipat sina Lee at buo niyang pamilya sa ibang probinsya. Pero nung pasukan na, akala ko siya yung nakapila sa tinginan ng mga section.
Sumiksik pa ako sa ibang estudyante para malapitan siya pero noong nasa tabi niya na ako ay natitigan ko ang gilid ng mukha niya. Hindi pala siya si Lee, kundi si Ophelia pala. Nagkatitigan kami ni Ophelia tapos kumindat siya, kasabay ng tango at simpleng ngiti sa akin. Ginantihan ko rin ng simpleng ngiti ang ngiti niya at saka ako umalis. Iyon ang unang pagkakataon sa pagkakatanda ko na nakipagngitian ako kay Odie o Ophelia. At nangyari lang ang ngitian na yon dahil nag-iba ang itsura niya. Napagkamalan ko talaga siya si Lee na best friend kong tibo. Pareho na kasi sila ng style ng buhok. Maiksi na, alanganing gupit babae, alanganin ding gupit lalaki. At pareho pa silang pumorma, maluwang na t-shirt, maong na pantalon, rubber shoes. Malaki ang pagtataka ko noon kung bakit nagpagupit ng ganun si Ophelia or Odie. Dati kasi ay kasing arte niya ang mga kapatid kong babae. Kung ano-ano ang nakalagay sa mahabang buhok nila. Pero bakit bigla nagbago si Ophelia? Ophelia Dayan ang buo niyang first name, Kuya Bono. Pero nabarkada nga siya sa amin at parang naging kapalit niya si Lee. At gaya ni Lee, ayaw din ni Ophelia ang natatawag sa pangbabae niyang pangalan at sabi niya ay Odie na lang daw ang itawag namin sa kanya. Naging natural sa akin ang maging aloof pa rin kay Ophelia nung una kasi dati talaga hindi kami close. Noong babaeng kasing arte pa siya ng mga kapatid ko, halos tuwing umaga nga siya sa bakuran namin dahil nagdadala siya ng gatas ng kalabaw para sa lola isay ko. Pero nung bakasyon pagkatapos ng third year namin sa high school, hindi ko matanda ang nakita ko siya ni minsan sa loob ng aming bakuran. Yung nakababata niyang kapatid na si Abby ang madalas kong makitang nagdadala ng gatas. At dahil wala naman akong interes sa kanilang magkakapatid ay never kong tinanong si Abby kung bakit siya na ang tagadala ng gatas ng kalabaw at kung nasaan na si Ophelia. Si Eric na isa sa mga barkada / ka-classmate ko ang nadatnan kong nagkukwento isang araw tungkol kay Odie. Matanda si Eric sa amin ng 2 taon. Tinatapos lang daw niya talaga ang high school para makapagsundalo siya. Ayon sa kwento ni Eric, nagbakasyon daw pala si Odie sa lola niya sa Bulacan at nabarkada sa mga tomboy doon. Nadiskubre daw niya ang sarili niya. Mas masaya daw palang maging lalaki. Napangiti pa ako noon, Kuya Bono. Naisip ko kasi, paano kaya kung maging tomboy lahat ng ate ko? Ang saya siguro nun. Magtatayo na kami ng basketball court sa likod ng aming bahay.
Kabarangay ko si Odi, nasa dulong barangay nga lang ang sa kanila. Pero doon sa purok nila may mga magagandang tanawin talaga. May ilog kasi doon sa tabi ng burol. Masarap magbike sa burol kung may tatawid mo ang bisikleta mo sa ilog. Ilang beses ko na rin nagawa yun nung bata ako, kapag mababaw lang talaga ang tubig ng Lagasit River. Ang burol na yun ay tinubuan ng makakapal pero hindi tumataas na Carabao grass. Liban sa pagbabike, dumadayo din kami noon doon para magpalipad ng saranggola. Marami akong adventure nung bata pa ako, Kuya Bono, lalo na kapag nakakatakas ako kay mama. Madalas kasi hindi ako pinapayagang lumabas kahit gustong gusto ko dahil malayong mas masaya ako sa labas kaysa sa loob ng bahay namin kasama ang mga kapatid kong sobrang kinaiinisan ko. Pero nung 4th year na ako sa high school at barkado ko na nga si Odi, naging gala ulit ako at halos gawin kong tambayan ng kubo sa likod ng bahay ni na Odi. Kapag palubog na ang araw, darating na rin sina Jimmy, Limuel at Eric na may dalang alak. Kami ay tatawid ng ilog para tumambay sa burol at doon magiinuman. Hindi naman kami naglalasing nung high school pa lang kami, lalo na't hindi pa ako legal noon sa pagtoma. Tikim-tikim lang muna kami noon, minsan pasahan din ng isang stick na yosi. Napakasaya nga noong taong yon nung 4th year kami sa high school. Walang katumbas ang dami at lakas ng tawanan namin kapag magkakasama kami. Lalo na't si Eric, kahit napakababaw na joke ay kay lutong niyang tumawa. Pag di namin kasama si Eric, parang kulang ang barkada. Kaya naman hanggang ngayon, Kuya Bono, ay kasama ko pa si Eric. Ako pa nga ang gumastos para makapunta din siya dito sa UAE. Pero paunti-unti naman niyang binabayaran ang mga nahiram niyang pera sa akin. Pero sabi ko sa kanya noon, huwag niyang piliting magbayad kung hindi pa niya kaya. Kasi marami silang anak ng ate Alicia ko. O Kuya Bono, bayaw ko si Eric na best friend ko. At sa totoo lang ay napakarami akong natututunan sa kanya, lalo na tungkol sa pagpapahalaga at pagmamahal sa babae. Third year college na kami nung sinabi sa akin ni Eric na nakaka-text niya si Alicia at balak niya itong ligawan. O Kuya Bono, nagbago ang pangarap ni Eric noong magtapos na kami ng high school. Dati gusto lang niya magsundalo. Pero nakahanap ang nanay niya ng scholarship kaya naman nagtuloy na siya ng college at engineering pa. 3 taon nang graduate ng tourism si Alicia noon, ang kapatid ko. Naging flight attendant na din siya ng kulang 1 taon pero pagkatapos noon ay tinabad ng magtrabaho lalong na't ini-spoil siya ng boyfriend niyang Chinoy businessman. Kaya nung sabihin sa akin ni Eric na liligawan niya ang pinakamaarte kong kapatid, napahagalpak ako ng tawa, sabay akbay kay Odi. Niyog-yog ko pa ang balikat ni Odi upang makitawa sa akin na siya naman niyang ginawa. Pero halatang peke ang tawa ni Odi noon kasi siya din ang nagtanong pagkatapos noon. Teka, anong nakakatawa dun? Matanda lang naman ang 1 taon ng ate Alicia mo kaysa kay Eric, di ba? Hindi sa age gap, Odi. Kundi, come on Eric, of all women out there, si Alicia ang balak mong pag-aksayahan ng panahon? Tinitigan lang ako ni Eric, maging si Odi ay nakatingin ng malalim sa mata ko. Okay, sabi ko tsaka ko binabaan ang boses ko. Ano nakita mo kay Alicia? Ang sagot ni Eric ay, hindi sa kung anong nakita ko kung bakit ko siya liligawan, Ram, kundi dahil sa matagal ko nang nararamdaman para sa kanya. Noon ay tumahimik ako saglit. Naisip kong siguro
Hindi naman sila nabitin sa napakarami ko ng kwento tungkol sa mga kapatid kong babae, lalo na kay Alicia. Pero one last time ay sinabi ko kay Eric ang ganito. I know it sounds so bad na parang gusto kong siraan kapatid ko si Eric. But I love you, you're my best friend, and I want someone so much better for you. At dahil kilalang kilala ko si Alicia, I'm so sure na hindi siya ang tama para sa'yo. Sinagot naman ako ni Eric ng ganito. Sorry Ram kung hindi ako naging vocal sa'yo tungkol sa nakikita kong mali sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita love. Ako lang kasi yung tao na inuunawa at tinatanggap ko na lang ang ugali ng kaibigan ko at hahayaan ko na lang siyang ma-realize niya kung anong mali sa kanya. Kaya lang kasi, ikaw, since high school pa tayo, ganyan ka na. Kaya this time magsasalita na ako, Ram. You know, misogynistic ka. You hate girls for no valid reason at kung hindi mo babaguhin yung ugali mong yan, tatanda kang mag-isa at malungkot. There I started reading about misogyny. Tinanggap ko ang opinion ni Eric. Isang bagay ito na masasabi kong maganda rin tungkol sa sarili ko kasi kinoconsider ko talaga ang opinion ng iba tungkol sa akin. Natatakot din ako sa idea na baka sakit sa pag-iisip ang misogyny at syempre ayokong isipin na mayroon akong mental disorder. Sinikap kong labanan ang negatibo kong damdamin sa mga babae. Minsan, sinusubukan ko rin ang sarili ko kung pusong babae ba ako o bakla ba ako pero wala naman akong maramdamang paghanga man lang sa lalaki. Hanggang sa Kuya Bono tinanggap ko na lang na misogynistic nga ako. Bago ako makagraduate sa aming 5-year course na engineering ay tinanong ako ni Papa. Nangyari yun minsang nag-inuman kami ni na Eric at dalawa ko pang barkada sa bahay at biglang humarap si Papa. Tinanong kami isa-isa kung may girlfriends kami. Si Eric, tahasan niyang sinabi na nanliligaw siya kay Alicia at nagtaka ako dahil prangkahan ding sinabi ni Papa na hindi nga niya gusto ang kasalukuyang Chinoy boyfriend ni Alicia noon. Naramdaman daw ni Papa na hindi magiging masaya si Alicia sa piling ng Chinoy. Tinanong din ako ni Papa kung may girlfriend na ako. Wala. Pakli ko at mabilis na follow-up question ni Papa ay, pero straight ka naman, Ram. Oo naman. Kasi, ni minsan yata hindi ka pa nagkanobya. Handa ako sa tanong na yun ng sino man sa angkan namin at ang lagi kong sagot ay, tsaka na, pag stable na ako financially. Os, palusot mo lang yata yan eh. Sabi ni Papa. Ang sagot ko naman ay, ni minsan ba Papa, nang hingi na ako ng pang-date ko sa'yo? Hindi, dahil nahihiya ako. Ang dami naming pagkakapatid na pinag-aaral mo. Sisingitan ko pa ba ng extra gastos mo ng pang-date ko? Kaso ang sagot ni Papa, okay lang sa akin, Ram, kung manghingi ka ng pang-date mo. Normal lang yan. Pa, ba't hindi ka nalang matuwa na nakafocus na ako sa studies ko? Yung ibang magulang nga, proud sila kapag ganito ang anak nila eh. Eh sila yun, Ram. Iba ako. Kaya sana, bago ka magtapos ng college,
Magka-girlfriend ka man lang anak, okay? Isang gabi, 2 months bago ang graduation namin, nagkainuman kami sa burol. 4 kami, ako, si Eric, si Dwayne at si Audie. 2 rechargeable na ilaw ang dala namin at isang case ng Red Horse. Kaso that night ay masama ang pakiramdam ni Dwayne, may lagnat kaya't hindi siya gaanong umiinom. Hanggang sa sabi ni Eric, iuwi na lang daw niya sa bahay nila si Dwayne para makatulog ng maayos. Kaso, hindi na rin bumalik si Eric kaya kami na lang ni Audie ang naiwan. May mga tama na kami na Audie nung buksan ni Audie ang usapan tungkol sa kung bakla daw ako. Marin kung sinabing hindi, pero ikinagulat ko ang ginawa ni Audie. Naghubad siya. Hubot-hubad at kumuyang-yang sa harapan ko. Ang sabi niya, kahit tomboy ako, Ram, magandang katawan ko, di ba? At may ganito ako. Sabi niya tsaka pabukakang umupo sa harapan ko. Hindi gaanong maliwanag noon dahil chargeable light lang ang gamit namin kaya hindi ko naman gaanong natitigan yung bahagi ng katawan niyang tinuturo niya. Wala ka man lang ba nararamdaman sa katawan mo, Ram? Hindi ka ba tinitigasan? Tinitigasan? Sagot ko. Kasi totoo namang biglang tumayo si Manoy noon. We, totoo ba? Patingin nga. Tila nang aakit na sabi ni Audie at nung sandaling yun Kuya Bono ay saglit kong nakalimutang tomboy siya at kaibigan ko siya. Ang ginawa ko ay naghubad ako at umibabaw ako sa kanya. First time ko yun Kuya Bono sa edad na 21. Pero hindi first time ni Audie dahil medyo tinulungan pa niya akong makapasok sa kanya. At nung ginagawa namin yun ay aminado akong ibang-iba ako. Iba ang pakiramdam ko at parang ibang tao ako. Kaso pagkatapos nung pangyayaring yun ay halos hindi namin kayang mag-usap o magtinginan man lang. Napagod ako. Ayoko nang uminom. Sabi niya tsaka humiga ng patalikod sa akin at tsaka natulog. Kaya lang Kuya Bono, hindi yan ang huling pagkakataong mangyari yun sa amin. Nangyari pa yun ng 2 beses sa kwarto niya kasi kapag nagiinuman kami sa kubo nila, sa bahay na rin nila kami natutulog. Oo, nawiwirduhan ako noon sa setup namin ni Audie. Barkada kami pero
may malaswang nangyayari sa amin. Sabay kami nag-graduate, Kuya Bono, pero after graduation ay nagpunta na ako ng Maynila para magtrabaho saglit sa kamag-anak naming may sariling construction firm habang naghihintay ng schedule ng review for board exam. Si Eric naman ay nagpunta ng Baguio. Tutulong daw sa pagpapagawa ng bahay ng ate niya doon at doon na rin siya magre-review. Regular kaming magka-chat ni Eric noon. Hanggang sa isang gabing siguro ay mahigit kalahating taon na ako sa Maynila. Ang laman ng chat niya ay, "Bayaw, friend mo ba sa Facebook si Odi? Ba't hindi ko siya ma-chat?" Noon ay tinignan ko ang messenger ko at nalaman kong naka-block ako kay Odi. Pareho kaming nagtaka ni Eric pero siya ay tumawag kay Abby, ang nakababatang kapatid ni Odi, at pagkatapos noon ay chinat ako ni Eric. "Bayaw, hindi ko alam kung pinaprank lang ako ni Abby pero alam mo bang ang sabi niya ay buntis daw si Odi?" Nagulat ako sa chat na yon at lihim kong inasam na sana prank lang talaga yon. Pero nag-chat pa ulit si Eric at ang sabi, "Bayaw, nagkukulong lang daw si Odi sa bahay nila. Hiyang-hiya daw siyang lumabas kasi tomboy siya pero nabuntis siya. Hindi na rin daw siya nagpatuloy ng review sa review center." Noon, Kuya Bono, ay hindi na ako mapakali. Winish ko pa na sana may ibang nakatalik si Odi bago ko siya nakasex ng ilang ulit. O pinagdasal ko pa, Kuya Bono, na sana hindi ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Kaya lang mahigit isang linggo lang ang lumipas ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Papa. Ang sabi niya, "Ram, umuwi ka nga at magpakalalaki ka. Nandito ang papa ni Odi. Umaamin daw si Odi na ikaw ang ama ng dinadala niya. Umuwi ka dito at makipag-usap tayo sa kanila." Hindi ako pumasa nung unang pagkakataon kong mag-take ng board exam. Pero si Odi ay pumasa. Kahit hindi niya pinagpatuloy ang mag-review sa review center dahil nga nagbuntis na. At self-review lang ang ginawa niya. Noong mga araw ng board exam ay malaki na ang tiyan niya dahil kabuanan niya na. Matalino si Odi, Kuya Bono. Saludo ako sa kanya dahil pati ako na-denggoy niya.
Nakakakonsensya at nakakahiya mang aminin, Kuya Bono, na pinakaunang dahilan ko ng pag-a-abroad ay para hindi kami magkasama araw-araw ni Odi sa isang bahay dahil lagi lang akong asar-talo sa kanya. Dalawa ng anak namin na sa totoo lang ay mahal ko ang mga anak namin. Sila ang laging dahilan kung bakit gustong-gusto kong magbakasyon dahil gusto ko sila makasama. Pero si Odi, napakalaking konsumisyon sa akin nung una. Kasi alam mo ba, Kuya Bono, na simula nung mga anak siya, nagpakababae na. Nagpahaba na ng buhok at bumalik sa pagiging maarte kagaya nung hindi pa siya tomboy. Kung ano-anong borloloy ang nasa katawan at kung ano-anong pinapahid sa balat, ginagawa ring tambayan ng parlor dahil kahit board passer siya ng civil engineering ay ayaw naman niya magtrabaho dahil mas gusto daw niya sa bahay lang siya kasama ang mga bata. Unang bakasyon ko, December 2017. Noon, Kuya Bono, sa paraang pabiro ay sinabi sa akin ni Odi na, "Alam mo bang pinaghirapan kong mapasakin ka, Ram?" Inisip ko noon, Kuya Bono, na naubusan na yata siya ng bagong pang-asar sa akin. Kasi sa tuwing magagalit ako, Kuya Bono, ay tuwang-tuwa siya. Alam niyang kinaiinisan ko ang mga kaartihan ng mga babae pero sinasadya niya. Lalaki ang unang anak namin pero ginagamit niya ito para buwisitin ako. Binibihisan niya ng pambabae, minimake-upan at natural magagalit ako. Siya naman ay tuwang-tuwa. Halos mahimatay sa katatawa kapag ganong halos ma-high blood naman ako sa galit. Pero nung gabing yun nga na inisip kong naubusan na yata siya ng pambuwisit sa akin at sinabi niyang pinaghirapan daw niya ang makuha ako, hindi ko siya pinansin. Nanonood lang ako ng video noon sa cellphone ko. Nilakasan ko pa ang volume pero idinikit niya ang bibig niya sa tenga ko at ang sabi, "Gaano ba naman kahirap ang magkunwaring tomboy ng 5 taon? Para lang mapalapit ako sa iyo, boy." Tumawa siya nung bumalikwas ako at napatitig sa kanya. Nagtagumpay na naman kasi siyang kunin ang atensyon ko pero dahil tumawa siya, tinalikuran ko ulit. Pero muli siyang lumapit at ang sabi, "Alam mo bang grade 4 pa lang tayo ay crush na kita? Kahit sinusungitan mo ako ng tuwing magdadala ako ng gatas ng kalabaw sa lola mo, masaya pa rin akong bumabangon sa umaga dahil makikita na ulit kita at makikita mo na ako. Kasi naman sa school noon, sa dami ng barkada mo, hindi mo ako mapansin-pansin." Sinunggaban ko ang isang uno pang itakip sa tenga ko. Tinigilan naman niya ako at hindi ko namalayang nakatulog ako. Pero nagising ako dahil sa kagagahang ginawa ni Odi noong gabing yun. Hindi ko nilang sasabihin kung ano, basta nagising ako at nakita ko siya sa pagitan ng mga hita ko. Pangatlong balik ko na dito sa Abu Dhabi, Kuya Bono. Nandito na rin si Eric na dati ay nagtsatsaga sa employer niya sa Pilipinas. Nagkatuluyan sila ni Alicia dahil dati na raw alam ni Eric na niloloko lang si Alicia ng boyfriend niyang Chinoy noon na binugbog pa pala nila Eric
na naka-stacking sa mga ulo nila. Tinambangan daw nila ang Chinoy sa kalsada palabas ng barangay namin at doon siya binugbog. Hindi nagsasawa si Eric sa pagkukwento tungkol sa magagandang katangian ng kapatid kong si Alicia, bagay na hindi ko man lang nalamang ganun pala si Alicia kahit na kapatid ko siya. Pilit din akong minumulat ni Eric sa kahalagan ng babae sa buhay ng lalaki dahil ang gusto niya ay makita ako na minamahal at pinahahalagaan ko si Odie gaya ng pagpapahalaga niya kay Alicia na kapatid ko. Sa totoo lang, Kuya Bono, mahal ko din naman si Odie at mahalaga siya siyempre sa akin. Namimiss ko din siya lagi pero talagang hindi pa ako lubusang gumagaling sa sakit ko ng pagkainis sa mga habits and ways na mga babae. Well, nag-improve naman ako dahil yung iba ay nakasanayan ko na. Natanggap ko na pero tuwing uuwi kasi ako ay laging may bagong pang-inis sa akin ng asawa ko. Kasi nga parang hindi naman siya tatawa kapag hindi niya ako napagtitripan. Hindi ko siya maintindihan, Kuya Bono eh. Kasi ganito, nalaman ko na kaya niya ako binubuisit lagi ay dahil hindi ko siya pinapansin. Parang hindi ko siya nakikita, ganon. Kaya ang ginawa ko nung huling uwi ko, nilalambing-lambing ko siya. Tuwing narayan siya, binabati ko, pinupuri ko, binubola-bola ko pero siya naman, sisimangot at saka sasagot ng ganito. Style mo bulok. Hindi ko siya gets, Kuya Bono eh. Kaya naman tuwing uuwi ako, meron at merong pagkakataong naiirita at nagagalit ako sa kanya. Gayunpaman kung may magtatanong na darating ba ako sa puntong iiwan ko siya o sila ng mga anak ko, walang ganun sa isip ko at hindi ko yun gagawin. Kung siya ang mang-iiwan sa akin, siguro hindi rin ako papayag. Hindi dahil sa mahal ko siya kundi ayokong mag-adjust sa bagong babae na pakikisamahan na naman. Pero mahal ko si Odie, Kuya Bono, at mahalaga siya sa akin kasi siya ang ina ng mga pinakamamahal kong mga anak. Maglalaan ako ng maraming panahon sa pagbabasa ng mga comments kung mababasa mo itong kwento ko, Kuya Bono. Baka kasi may makatulong sa akin upang maunawaan ko palalo kung bakit ganito ako. Baka kasi meron din diyang kagaya ko or baka may misis dyan na kagaya ko ang mister niya. Anyway, hanggang dito na lamang at sana'y mabasa mo rin talaga itong simpleng kwento ng buhay ko. Umaasa at nagpapasalamat, Ramon. Kaugot na Ramon, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. And kung ikaw talaga hindi mo maunawaan masyado ang sarili mo, siguro lalo na kami. But gusto ko yung paninindigan mo naman sapagkat kahit na hindi mo noon mahal ang iyong asawa ay pinakasalan mo pa rin. Yan ay paninindigan. And at least sa last part ng kwento mo ay nasabi mong mahal mo naman siya. Kaya lang meron kang sinabi mong sakit na pinapagaling mo pa kung maituturing mang sakit yan. Pero at least yung decision na hindi mo naman siya iiwan kahit anong mangyari ay napakaganda pa rin yan. Okay? Pero sana ay dumating talaga ikaw sa point na matanggap mo lahat ng hindi mo gusto sa kanya at sa iba pang mga babae. Okay? We don't understand, I myself don't understand your condition. So, siguro, ikaw na bahala dyan. Okay? And sana talaga ay sooner or later ay mawala lahat ng negative feelings mo para sa kanya. Siguro sana yan lang yan. Okay? And just please keep your family complete and happy as much as possible. Ramon, maraming salamat. Wala akong masyadong masabi sapagkat hindi ako nakaka-relate sa condition mo. Okay? Ngayon sa panghuling bahagi ng ating shoutout,
Nagtapos tayo kay Rosemary Lucas Agsurod Dachuela kanina. Irma Lindy Evangelista of Hong Kong, shout out to you. Ganun din kay F. Almazan Espinosa of Hong Kong. Roslyn Alleluia Tubihe of Nueva Ecija. Odette Balacanao, shout out to you. Shout sa aking madam na si Menzi Balite from Phrase Cubanilla. Roslyn ng Hong Kong, shout out to you. And Lord Dane Ramos Abad of Muscat Oman, shout out to you. Shout out sa family Pascual at Natividad ng Gataran, Cagayan from Dengpot CHN. Susan Galiebo Viernes, shout out to you. Joanna Silano ng Chen Wan, Hong Kong, shout out to you from Tagum, Davao del Norte. Salamat sa iyo, Joanna Silano. So shout out naman po sa asawa ko na si Robert Dizon na nahawa na rin sa pakikinig sa mga stories niyo, pati na rin mga kasamahan ko dito sa school, sina Janet Baluga, Corazon Mejia, Beverly Dacumos. Baka sakaling matapos ko na rin po yung part 2 ng kwento ko. Sino ba to? God bless and more power from Ines Rosemary Dizon. Meron na bang ganitong pangalan? Naku, sa dami na talaga baka hugot ng mga nabasang kwento ay hindi ko na natatandaan yung mga pangalan, ano? Carol Tungpalad Batugal at Jacqueline Miguel na taga Solana at Fiery Cagayan. Shout out sa inyong dalawa. Zenia Joy Banhi Domingo of Nagtipunan Quirino. Shout out. Shout out sa family ko sa Gataran at Ballesteros from Rosebel Padiran Andres. Lilibet mo rin sa Sabado ng Minagbag Quezon Isabela. Shout out to you at sa iyong mag-ama din. And John Ray Pilpiling, shout out to you from Municipality of Tadian, Mountain Province. Ito, napag-google ako dito. Ano? Pagbago kasi yung tunog ng pangalan ng lugar sa akin, ginugoogle ko talaga. And Reden Ace Albert Torres of Burgos Isabela, shout out to you din kay Giselle Tomas Bumanlag of Kingdom of Saudi Arabia. So yan na muna mga kahugot. Muna tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.